Hello, magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? Medyo manas po ang boses ni Ka Eric dahil buong araw halos tayong sumama sa pagkilos ng ating mga kababayan dyan po sa may EDSA Shrine Junction, Ortigas. Kaya medyo masakit ulit ang boses ni Ka Eric dahil mula alas 9 ng umaga hanggang mga alas 5 ng hapon po kasama natin ang iba't ibang sektor na nananawagan ng Marcos resign. Naging mabigat po ang pangangailangan na isustain ang programa sapagkat hindi po pinayagan ng mga pulis sa unang bahagi, mula alas 2 ng hapon. Wala po tayong maayos na sound system at megaphone lang pong gamit natin. Habang dumadagsa ang mga tao, kailangan mo pong lakasan ang boses ng mamamayan. Kaya, nahirapan tayong mag-negotiate sa Philippine National Police on the area sapagkat ipinagbawal nga ang patakaran nila doon, ipinagbawal ang pagtitipon ng walang permit. Talaga naman pong walang permit ang lugar na yon sapagkat hindi nga binibigyan ng permit ang EDSA Shrine Junction. Wala din pong pagkakataon na makakapunta tayo sa People Power Monument sapagkat yun naman po ay kontrolado ng mga grupo na konektado sa liberal, pink, yellow zombies. Ito po yung mga saradong-sarado na makinig kung bakit ang pangunahing panawagan na makatarungan ay ang pagpapababa kay Marcos sa kapangyarihan. Sapagkat ang target nila si Sara Duterte. Hindi po ang punong salarin na si Marcos Jr. Pangalawa, nandun po ang Simbahan Katolika. Sila pong naunang binigyan ng permit doon sa may People Power Monument. At sa Liwasang Bonifacio po, may iba ding grupo na nakapwesto na. At magkakaiba din ang mga panawagan, including ang CPP, NPA, NDF project sa Luneta. Kaya nga dito tayo nagpwesto sa Junction Ortigas upang mailahad at maiguhit din po sa oras na yon ang pagkilos ng mamamayan na ang pinakamatalas, pinakamakatarungan at nararapat na panawagan ay Marcos resign. At dapat sundin natin ang mga konstitusyonal na mga pamamaraan, mapayapa, ngunit nakasaad sa batas, na kapag naging incapacitated, nagiging impeached and convicted by impeachment, o nag-resign, o namatay, ang presidente nakasaad sa saligang batas na ang papalit na pangulo o presidente ay ang vice president. Regardless kung yan ay si Sara Duterte o sino paman. Incidental lang po ang personalidad. Ang nakalagay po sa saligang batas na kapag nawalan po ng kakayanan ang presidente na mamuno, na incapacitate siya permanently, o kaya siya po ay mayroong permanent disability sa kanyang kalusugan, which includes, by the way, mental condition and health condition ng kaisipan. Nagkaroon siya ng resignation voluntarily o forced by technical circumstances such as resignation due to the withdrawal of support from the Commander-in-Chief, who is the President, kagaya ng nangyari kay Pangulong Joseph Estrada noong 2001, o kaya namatay habang siya ay nasa term of office pa, o kaya na-removed at na-convict sa impeachment process. The Vice President, whoever it is, siya po ang nakatakda na papalit kapag nag-resign o nawala sa kapangyarihan ang presidenteng nakaupo. Hindi yun binibitbit po ng grupo sa People Power Monument, yung grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ng mga kaalyado nilang dilaw at pink na mga zombies ni Dilima, ni Hontiveros at ni Trillanes at nila Jokno. So hindi kami pwedeng magkakasabay doon. Ganon din po ang mga panawagan ng Marcos resign, Sara Duterte resign na project ng CPP, NPA, NDF. Kaya kami po nag-insist to exercise our peaceful assembly rights
na nakasaad sa saligang batas at malayang pamamahayag na hindi naman nanggugulo. At hindi rin po kami nakasagabal sa trapiko sa daloy nito sapagkat hindi naman kami nagbarikada sa kalsada. Nasa gilid lang kami ng bangketa sa harap ng malaking mall, no, yung Galleria Robinsons, at sa corner lang ng EDSA Shrine. Kaya sabi ko sa pulis nung nagne-negotiations na, ang ina-applyan po ng permit ay hindi ang rally, kung hindi ang venue. Sapagkat ang pagsasagawa ng rally o mapayapang pagtitipon o yung tinatawag na peaceful assembly, yan po ay karapatan ng mamamayan. You don't need to request a permit for that. That is already enshrined and guaranteed and protected in the Constitution. Yun po, no? So, hindi mo po inihinga ng permiso ang pag-exercise ng karapatan. Yan po ay ginagawa mo basta wala kang nilalabag na batas. Nag-a-apply ka ng permit sa mga rally upang i-coordinate ang venue sa mga daloy ng trapiko. Let us correct that misconception that no rally, no permit, ang mga policy or no permit, no rally, mali po yun. For as long as the place of the holding of peaceful assembly or rally does not impede or barricade the flow of traffic and that does not cause or create a disturbance or inconvenience sa iba pang mga tao, hindi po pwede yan ay sagkaan basta mapayapa. Yun pong ina-argue ko sa pulis na sa araw na yun, hindi naman yun po daily na ginagawa. Pero hindi sila nakinig hanggang sa nag-decide na bigyan kami ng oras. Basta, binigyan kami ng cordon. Yung parang, kung sa crime scene, parang police line. No? Nagbarikada mga police. At binibiro ko nga, no? If there are 2,000 protesters here sa EDSA Shrine, ang ating audience ay 6,000. Sapagkat 4,000 ang pulis na nakagwardya at nakabarikada sa amin. Yan pong nangyari. So ulitin po natin, we do not apply for a permit to exercise our right to freedom of expression, to free speech, and to the so-called peaceful assembly. But we apply permit for the coordination on the use of venue, so that it cannot create the activity on peaceful assembly or rally in the exercise of the right to petition the government and to air grievances against the government sa mapayapang pamamaraan. Ang karapatan na yan ay kailangan din po na naka-coordinate sa otoridad ng gobyerno para hindi magkaroon ng pagkasagka o perwisyo sa ibang sektor. Kaya tayo nag-a-apply ng permit not to exercise our rights guaranteed and enshrined, guaranteed by the Constitution, enshrined in the Constitution. Kagaya ng peaceful assembly, mapayapang pagtitipon, mapayapang rally, at mga sama-samang pagkilos upang maghayag ng saloobin ang mamamayan hinggil sa mga issue at sa mga usapin ng patakaran at mga kaganapan sa gobyerno na mayroon pong epekto sa buhay ng mamamayan. Okay. Bakit makatarungan at konstitusyonal ang panawagang Marcos resign at hindi ito rebellion, hindi ito sedisyon o inciting to sedition? Malinaw po na ang rebellion armado. Mayroon kang armadong grupo, mayroon kang component ng pag-aarmas. At ang layunin mo, pababagsakin ang gobyerno. Kaya rebellion, aagawin mong poder at ang mamumuno ay ang isang grupo. Kagaya ng gustong gawin ng CPP, NPA, NDF to the point that they are using terrorism or acts of terrorism. Ang sedition, ito naman po yung akto na nagkakaroon ka ng mga armadong panawagan, armadong component upang udyukan ang mga tao na lumaban sa gobyerno without necessarily grabbing or seizing political power. Basta magkaroon lang ng kaguluhan upang ang gobyerno ay maging destabilized
at ang kaguluhan will affect the stability of government. Yun po sedition. Inciting to sedition, may armado ka pa rin na pinapanawagan o may armado kang pinapagalaw o nag-uudyok kang mag-armado. Yun po ang mga operating word, no, or the operative word, armado, at naglalayon kang guluhin o pabagsakin ang gobyerno o agawin ang kapangyarihang pampolitika. Seizure of political power or creating panic and fear in order to destabilize the government. O kaya nag-uudyok ka na mag-armas o manggulo ang mga tao. Wala po doon ang mga elemento na yan sa panawagang Marcos resign. Mapayapa, at yun po ay isang constitutional option on the part of Marcos na pwede talaga siyang mag-resign voluntarily. And there are two forms of resignation in our history of political situation or political crisis and governance. Noong si Joseph Estrada po ay na-involve sa iskandalo na siya ay nagpapatong o nangungutong sa wedding as exposed by then Governor Chavit Singson na kaalyado at ka-involved niya sa operations ng wedding, protection at iba pang kasindikatuhan, nagalit ang taong bayan because inabuso ni former President Estrada ang kanyang kapangyarihan. At ito ay ginamit niya sa pangangamkam ng pera mula sa pagpuprotekta at pagpatong sa sugal. At may panawagan noon na mag-resign siya sapagkat naisampahan siya ng kasong impeachment. Subalit, hindi po ito natapos at hindi siya na-convict sapagkat he was forced to resign due to the withdrawal of support na in-execute ng Armed Forces of the Philippines supported by the Philippine National Police that they no longer recognize Joseph Estrada as the Commander-in-Chief who is the President ng ating bansa noong panahon na yun, noong 2001. At yan po ang tinatawag na technical resignation or forced to resign. So ang panawagan po na Marcos resign at ang panawagan ng withdrawal of support to be done by the Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ay hindi kudeta, hindi rebellion, hindi sedisyon, sapagkat hindi po yun ganun ang pananaw at naging ruling ng kataas-taasang hukuman o ng Supreme Court when that particular and specific situation existed in 2001. Ang sabi ng Korte Suprema, ang pagbaba at pag-alis ni Joseph Estrada sa Palasyo ng Malacanang in January 2001 was an act construed to be technical resignation or forced resignation dahil wala na ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, hindi na siya kinikilala bilang Commander-in-Chief. Hindi po sinabi ng Korte Suprema na bawal, iligal ang ginawa nila General Angelo Reyes at nila Panfilo Lacson. Sila po ang namumuno noon ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng buong puwersa ng Philippine National Police. Hindi po nagkaroon ng interpretation o desisyon ang Korte Suprema na ang ginawa nila was an act of kudeta or an act of mutiny or an act of sedition or rebellion. Hindi po. It was an act of moral and constitutional duty na nakasaad din po sa saligang batas o sa konstitusyon. Under the Article 2, Section 3, may portion po dyan na nakalagay that the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. At ibig sabihin po niyan, sa panahon po na nangangailangang panindigan at pangalagaan ang demokratikong interes ng buong Republika ng Pilipinas at ang kanyang mamamayan, titindig at poprotektahan ng AFP, that includes the Philippine National Police, ang taong bayan. Just like what we are experiencing right now
sa crisis of leadership kung saan ay naibubunyag, na ilalantad ang involvement ni Marcos sa sindikato ng pangungulimbat, pandarambong, pangungurakot, na ang nagbubunyag mismo ay ang kabahagi ng kanilang sindikato na si Ginoong Saldico, at pati ang pinsan ni Marcos ay nagiging co-conspirator in the big-time criminal syndicate exposed by Saldico na sa flood control project alone, mahigit 1 trillion pesos po ang ninakaw ng mga sindikato at mga alipores ni Marcos at ni Romualdez. At itinuro pa siya ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na siya ay lulong sa paggamit ng illegal na droga matagal na hanggang sa kasalukuyan, pati ang kanyang anak at asawa, mga anak o asawa. At pati na rin po ang involvement ni Marcos at ng kanyang bayaw at asawa sa mga criminal cartel operations ng pagkasindikato sa importasyon at manipulasyon ng supply at presyo ng bigas, asukal, sibuyas at iba pang agricultural products. These are serious crimes as being alluded and pinpointed to Marcos, at hindi ito mawawala lahat kung hindi siya magbibitiw sa kapangyarihan bilang presidente at haharapin niya ang pananagutang kriminal at linisin niya ang pangalan niya while out of office. Pero habang nasa katungkulan at otoridad siya, while he is in the position of power and authority as President ng Pilipinas at ng ating gobyerno, hindi po uusad ang hustisya. Kaya makatarungan at nararapat at nasa konstitusyon ang panawagang Marcos resign upang harapin niya ang mga problema ng aligasyon ng seryosong mga krimen at seryosong problema hinggil sa pagkakasangkot sa malakihan at malawakang pandarambong at pangungurakot, at pati na sa pag-abuso ng illegal na droga at ang sindikato sa manipulasyon at smuggling sa agrikultura at pati na po sa Bureau of Customs. Kaya, hindi rin po illegal o unconstitutional kung ipanawagan ng taong bayan na dapat sumuporta at manindigan ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police dito sa side ng mamamayang Pilipino, kagaya po ng ginawa noong panahon ng 2001 kung saan nagkaroon ng withdrawal of support declaration or withdrawal of recognition as Commander-in-Chief ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police laban kay Joseph Estrada nung siya ay Pangulo noong panahon na yun. So klaro mga kababayan ang pinupunto natin dito. The Marcos resign call and the call for the AFP to withdraw support from Marcos as their Commander-in-Chief together with the Philippine National Police, supporting that call is a call that is valid, legally, constitutionally defendable. Ibig sabihin, kayang panindigan at kayang bigyan ng marapat at matuwid na sandigan sa saligang batas, at higit sa lahat, makatarungan at napapanahon. Kaya Marcos resign. AFP and PNP withdraw support from a seriously pinpointed to be involved in crimes, large-scale corruption, massive plunder of public funds, involvement into the use of illegal drugs, and manipulation of imports of rice, sugar, and other agricultural products, like a cartel controlling the Bureau of Customs at ang mga iba pang sangay ng gobyerno ng kanyang pamilya. These are serious matters that require the immediate removal of Marcos through peaceful and constitutionally valid and legally framed na panawagang Marcos resign, arestuhin, ipakulong at papanagutin. Hindi si Sara Duterte po, sapagkat cleared in 3 instances and 3 reports ng Commission on Audit o ng COA ang mga aligasyon ng korupsyon sa confidential fund o mga Mary Grace Piatos
na binabalik-balik ng grupo ni Marcos at ni Romualdez upang pagtakpan ng kanilang krimen, subalit walang anumang findings of corruption or irregularity o mga katarantaduhan na ginawa ang Vice Presidente. Kaya hindi siya dapat ang mag-resign. Hindi siya sangkot sa flood control projects. Hindi siya sangkot sa insertions. At wala siyang record sa pangingialam sa sindikato sa customs at sa mga importasyon. At higit sa lahat, hindi siya nagdudurog ng illegal na droga. Why would Sara be included into the call for Marcos resign? So pag-usapan natin ang iba pang kaganapan sa politika at mga pagsambulat ng mga balitang nagbibigay ng pagyanig ng ating lipunan, krisis pang politika patungo po sa krisis pang ekonomiya. Kaya kailangan nating kumilos, manindigan sa malinaw na pananaw. Ito po si Ka Eric para sa ating panawagan palagi, huwag nating kalimutan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. At sa gustong tumulong sumuporta po sa ating advocacy projects and programs na ipinapatupad sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan ni Ka Eric at ng grupo ko, you can support us sa numero po na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Yan po ay GCash line of coordination through kay Langging o Rohilda Celis. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat.